Morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon. Ngayon pong araw ng Miyerkules, January 31, 2024. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking babahagi ay patuloy pa rin sa may kinalaman tungkol sa pagiging disciple ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Roma chapter 14 verse 8, kung tayo mabubuhay sa Panginoon, tayo ay mabuhay. At kung tayo mamamatay sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon. Ang title po ng ating morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday ay Christ-centered. Kung mayroon ngang isang katangian na dapat taglayin ang bawat disciple ni Jesus, ito ang pagiging Christ-centered. Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Una, ang pagiging Christ-centered ay ang pamumuhay para kay Kristo. May taong namumuhay para sa kanyang sarili lamang. May tao din namang namumuhay para sa iba't ibang nagsimulaing alipin ng kapwa. Ngunit para sa mga tagasunod ni Kristo, ang malalim na dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay kay Kristo lamang. Hindi natin ito na ang hulugan na tatalikuran natin ang ating mga tungkulin sa ating gawain. Ang ibig sabihin lamang nito, mga kapatid, ay ginagawa natin lahat para kay Kristo. Gumaganap tayo ng tungkulin natin sa buong kakayahan natin upang maparangalan ang ating Panginoon. Pangalawa, ang pagiging Christ-centered ay namumuhay na kasama si Kristo. Ang tao ay namumuhay kasama si Kristo ay hindi lamang namumuhay sa deklarasyon ng salita. Kung mula sa puso ay bumubukal ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos, dahil dito ang pamumuhay na kasama si Kristo ay isang pamumuhay na walang takot at pangamba. So kapag tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos, hindi lamang ito nabubuhay sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi nakikita si Kristo sa ating buong pagkatao. Siya ang sentro ng ating buhay at wala nang iba pa. Pangatlo, ang pagiging Christ-centered ay ang pagkakaroon ng buhay upang taglayin ang buhay kahit na kamatayan. Para sa mga taong nabubuhay na ang pinakasentro ay si Kristo, lubos niyang pinananaligan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng buhay, kundi ang simula ng kaganapan ng buhay sa piling ng Diyos magpakailanman. Ganito ang naging pananaw ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Filipos chapter 1 verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay, kahit kamatayan ay pakinabang. So kaya nga, mga kapatid, nawa tulungan tayo ng Diyos upang si Kristo ang tunay na maging sentro ng ating buhay sa lahat ng instances nito. At sa pamamagitan nito, siya yung tunay na masunod, siya yung tunay na makita, siya yung tunay na gumawa, siya yung tunay na kumilos sa ating mga buhay na nakikita ng mga tao, at sa pamamagitan nito ay ma-inspire at marami pa ang kumilala at sumunod sa ating Panginoon. Sige po, dumako po tayo sa ating prayer time. Lahat tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, damang-dama namin ang iyong mga salita. Salamat po dahil ini-invite mo kami na ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Kaya naman sa mga oras na ito ay patuloy naming itinatalaga, isinusuko ang aming buhay sa iyo. Ikaw na po ang maghari at ikaw na po ang manguna sa aming mga buhay. Kaya naman susundin namin ang iyong kalooban at gagawa kami ng iyong ibig. Patuloy niyo po kaming samahan upang ang lahat ng ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin at patuloy namin magawa ang iyong dakilang kalooban. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang pinagpipray, ay bigyan niyo po ng katuparan. Pinagpipray ko rin po sa iyo ang lahat ng mga anak mo na may mga karamdaman, physical, spiritual, in the name of Jesus.
Pagalingin niyo po sila upang minsan pa mapatunayan nilang tapat kang Diyos na laging nariyan para sa kanila. At tawa, Panginoon, hindi lamang kami kundi ang bawat churches, ang bawat bansa ay ikaw ang tunay na maging sentro ng kanilang mga buhay upang magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya sa buong sanlibutan. Maraming pong salamat sa araw ng Wednesday. Patnubayan niyo po kami. Ihatid niyo po ang iyong mga anak sa kanilang mga bahay-sambahan para pumamaya sa mga midweek service, Panginoon. At ikaw ang patuloy na maranasan ng mga tao at patuloy na madama upang ikaw na Diyos ang aming mapapurihan at maparangalan. Maraming pong salamat. Bless niyo po kami lahat, ang lahat ng mga nanonood, nakikinig at ganoon din ang mga nasa ibaang dagat at anuman ang aming ginagawa. Nawa ay magtagumpay kami sa tulong mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong araw ng Wednesday, January 31. Napakabilis ng panahon. So mula po dito sa Crossroads United Methodist Church, ito ba ang inyong lingkod, Pastor Moses? Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, noon, ngayon at pasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!